Tatlong po. Tinapos na ng investigador ang pamamayagpag ng dalawang parak na miyembro ng grupong bata. Isa sa kanila ang nakatalaga sa lungsod ng San Jose del Monte sa Bulacan. Ang isa naman galing sa kalapit na lugar ng Camarin sa Caloocan. May sumabit pang dalawang pulis Caloocan na positibo rin daw sa paggamit ng bataw. Sunod naming pinuntirya ang tulak na itinuturong pinagkukunan nila ng ilegal na drogang shabu. Isang bubong lang daw ang pinagbubulan ng kanilang masamang bisyo. Kasama ang mga agent ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, nagmanman kami sa Camarin, Caloocan. Naispatan ng kamera ng investigador ang mamang ito. Mukhang kilala ang kanyang itsura nang may dokumento ito ng aming kamera na kumpirma ang aming hinala. Siya kasi ang isa sa mga kadyaming ng dalawang tila lulong sa droga na pulis batak. Maingat namin siyang sinundan hanggang pumasok siya sa isang bahay. Nagduda ang mga taga-PDEA sa pinasukan niyang bahay. Kaya nagpanggap ang isa sa kanila na bibili ng shabu. Ay, isang bulto, dadalhin pa nila yun sa phase 12. Kukulin nila doon. Oo, kukulin Hindi, nila saan doon. imimit nung mga PDEA natin? Pwede dyan sa bahay nila. Pag dumating na yung bili na babae, tapos may mismo yung alpha natin, sukin na natin itong bahay. Agad pinagplanuhan ng mga operatiba ng PDEA ang pagsasagawa ng buy-bust operation. Layo nitong matiklok ang tulak ng shabu ng mga tinaguriang pulis batak. Nang marating namin ang lugar, mabilis na pinalibutan ng mga operatiba ang target na bahay. Mahulog kaya sa kamay ng mga operatiba ang ugat ng pagkakalulong sa droga ng mga pulis na nakunan sa aming kamera. Teka mo nga. Dahil sarado ang gate, hindi agad nakapasok ang mga sumalakay na operatiba. Namata namin ang isang lalaking tumatakbo. Pero nabigo siyang takasan ng PDEA. Nakumpirma namin na siya pala ang target naming tulak ng bato. Sir, anong istasyon yung sinasabi ng polis? Anong stasyon? Anong istasyon? Anong stasyon? Ano po yun sa may... Kamanaba po yata yun siya. Kamanaba po. Kamanaba po. Anong pangalan mo? Christopher po. Ikaw si Perper? Opo. Labas! Diyan ka lang. Diyan ka. Ano ginagawa mo? Huwag mo itapon yan! Nasa kote rin ang lalaki sa aming surveillance video na nagpakilala sa pangalang Dennis. ID mo. Hello po sir. Inaresto rin ang isang nagpakilalang Annalyn. Bumibili ka ba sa kanila? Minsan bumibili po ako dyan pagkalaw. Dinala ang mga nahuli sa tanggapan ng PDEA. Sa investigasyon, tila nasa tono na kagad ang kanyang mga ikinanta na may bumibili sa kanyang alagad ng batas. Alpha po ako ma'am. Kaya lang po nagpa-utos lang sa akin sila talaga. May mga pulis bang kumukuha sa'yo? Ha? Nakakaalam po yun. Sinama niya lang sa akin. May pulis? Isa lang po yun. May pulis na umi-score sa'yo? Isa lang po yun. Sino? Ano pangalan na? Sino? Kilala nung sinama. Taga saan? Hindi Bulacan po yun. Tumanggi naman magsalita ang kasama niyang si Dennis. Hirit ng PDEA, parusahan ang mga may kinalaman sa illegal na droga. Itong si Christopher Espayos alias Perper, kakasuhin natin ng Section 5 dahil siya ay pusher dun sa lugar nila. At samantalang itong si Annalyn De Banco alias Jengjeng, kakasuhin na Section 26 Paragraph B or conspiracy dahil kasama niyang nagbenta. At sila rin ay kakasuhan ng use of dangerous drugs o Section 15, Article 2 ng RA 9165 dahil pareho nag-positive sa drugs.
Ang Section 5, life imprisonment yan. Non-bailable na kaso yan. At yung Section 26 din, paragraph D, parehas yun, non-bailable. Kasi magkaparehas yung level nun eh. Life imprisonment din. Ang pasabog na kwento ng investigador nagbunsod ng malawakang pagsuri sa mga miyembro ng pambansang pulisya. Sumailalim sa drug test ang marami sa kanila. Naging hudyat din ito na mas malawak pang pagsasagawa ng drug test sa buong bansa. Tila bugbog sarado na ang pangalan ng mga pulis sa bansa. Pero umaasa ang kanilang pamunuan na ang paglilinis sa kanilang bakuran magsisimula sa paraang maghihiwalay sa mga bulok at matinong hanay. Ang Committee on Public Order and Dangerous Drugs ng Senado handa na rin daw mag-imbestiga hinggil sa mga kontrobersyang kinasasangkutan ng mga tiwaling miyembro ng pulisya. Ano pong bala kung meron man sa puntong ito ang inyong komite at ano magagawa nyo ba tungkol dito sa mga ganitong klaseng sitwasyon, Senator? Well, unang-una Mike, sa Dangerous Drugs Act, nandyan yung isang beses bawat taon mag-a-undergo ng drug testing lahat ng kapulisan natin. So nasa batas pala yun? Nasa batas ngayon. Lahat ng pulis pala dapat? Lahat, nasa batas. Okay, so pinapaalala lang natin ito at naipapot na rin natin ito sa pamunuan ng Philippine National Police at Secretary of Interior and Local Government, no? Through the Director General, na dapat ipatupad ito. Ano po masasabi nyo dun sa mga pulis na napuna namin na nagsasabo, General? Opo, kahapon po ay napanood ko sa pamamagitan ng Channel 7 at nakakalungpo at nakaka-disappoint. At ito po naman ay mabilis na inaksyon ng kagad ng ating kapulisyahan. Yung pong na-identify na isa sa Caloocan ay mabilis na sinibak at inalis sa pwesto ni General Bartolome at nilagay sa restrictive custody pending investigation ng administrative case at eventually po ay preventive suspension habang iniimbestigahan hanggang sa siya ma-dismiss. Yung po namang immediate commander, yung PCP commander, ay mabilis din pong sinibak ni General Bartolome for doctrine of command responsibility at siya po ay mahaharap sa kasong neglect of duty. Doon po naman sa Bulacan, yung pong nakilala doon na taga San Jose del Monte, Bulacan, ay mabilis ding kinuha, disarmahan ni General Purisima at dinala sa Malolos, Bulacan. Siya po ay under restricted custody at siguro po within the week ay mag-preventive suspension habang naghihintay ng kanyang summary dismissal. At yung po namang station commander niya, immediate supervisor, ay kaagad din kahapon na sinibak ng ating regional director at iimbestigahan din for doctrine of command responsibility for neglect of duty. Matapos ang aming panayam, iniharap kay PNP Director General Raul Bacalso si PO1 Richard Giap. So paano ka nang mag-recruit kung matagal na, di sana hindi ka na nakapasa sa pagkapulis? Anong ginawa mo? Kaya nga po sir, civilian pa po ako nun sir. At nagbago lang po ako sir. Simula nung nagbalak po ako mag-pulis sir, hindi lang po ako nag-ganun. Huwag mo nang sabihin yan. Yes sir. You prepare to go home empty-handed. I want him dismissed immediately. Yes sir. Preventively suspend mo muna. Yes sir. Unless na makakita pa kami ng criminal case sa'yo, pakukulong kita. Bahala ka na yun, Alan. Yes sir. Nakakainis lang yan. Serbisyo, dangal at katarungan, yan ang mga adhikaing isinusulong ng ating pambansang pulisya. Naway maging seryoso ang PNP sa paglinis sa kanilang hanay para ang mas maraming pulis na tinatahak ang matuwid na landas, hindi masira ng mga nalilihis na alagad ng batas. Mga kapuso, nahaharap ngayon sa pinakamalaking pagsubok ang pambansang pulisya ng Pilipinas. Dalawang bagay lamang ang maaari mangyari. Linisin ng PNP ang kanilang sarili mula baba hanggang taas o hayaang mabulok ng tuluyan ang organisasyon at katakutan at kabuhian ng mga mamamayan. Sa liderato ng PNP at sa Pangulo ng Pilipinas, tiyak na isa itong mabigat na palaisipan. Hanggang sa muli, ako po ang inyong kapuso Mike Enriquez at ito ang investigador.